Dinawit mo pati ang anak ko sa kaso. Anak ko na walang ibang gustong gawin kundi tulungan ka. Nakakalimutan mo kung sino ka, kung sino binabangga mo. Nang tulungan ni Vincent si Grace ay inasar siya ni Randy dahil ramdam nito na crush ng binata ang dalaga. Habang nilapitan naman ni Grace si Mercedes upang sabihin na napanood niya yung speech niya, sabay sinaad niyang ang galing-galing niya na nasiyahan naman si Mercedes kaya nagpasalamat ito. Sabay tinanong niya kung anong pangalan niya. Nasakto namang lumawas si Rafael kaya sinabi niyang Grace ang pangalan niya at pinakilala niyang kapatid ni Moises kaya agad nagpasalamat si Mercedes sa tulong ni Grace sa kampanya nila. Sakto namang dumating si Moises kaya tinanong ng ate niya kung anong ginagawa niya doon nang saktong nakita ni Rafael. Kaya sinabihan niya ang binata na mag-usap sila sa conference room kaya nagtaka naman si Grace. Sinaad ni Rafael sa binata na ang sipag ng ate Grace niya na siguro sa kanya nagmana ang binata. Sabay sinaad niyang baka hindi pa niya alam kung anong ginagawa ni Moises. Binati naman niya ang binata sa pagiging Dean's Lister niya at planchado na rin yung scholarship ng GSX para sa kanya hanggang sa susunod na taon. Sabay pinaalalahanan niyang umiwas siya sa anumang gulo kaya tinanong ng binata kung anong ibig sabihin ni Rafael. Hindi naman sinagot ni Gov yung tanong niya kundi kinumusta niya ang tatay niya na agad namang sinaad ng binata na okay lang siya na masigla na ulit at hindi na umiinom. Seryosong sinabi ni Rafael na mabuti naman kung ganun ang asta ni Mang Estong dahil hindi niya ito tinulungan para pabayaan ulit ang sarili niya. Sinabihan pa niya ang binata na hindi niya tinulungan si Moises para baliktarin siya. Sabay sinabihan niyang wala siyang ibang ginawa sa binata kundi ang tulungan siya noong lumapit siya sa kanya at para tulungan si Aling Nadia. At nang mapatunayang drug-related ang kaso ni Roland, ay hindi pa rin niya tinigilan na dinamay pa niya ang GSX at si Justine sa kaso na wala ibang ginawa ang kanyang anak kundi ang tulungan siya na ang sabi niya ay titigilan na niya pero iba ang ginagawa niya sa sinasabi niya na baka nakakalimutan ni Moises kung sino siya at kung sino ang binabangga niya. Dahil sa mga panunumbat ni Governor Rafael ay hindi na nakaimik pa si Moises. Nang mahimasmasan si Rafael ay sinaad niyang nag-aalala lang siya kay Moises na wag sana niyang sayangin yung tulong niya at pagkakataon na meron siya sa mga sandaling yan, lalo't gusto niyang maging successful na architect. Sabay binanggit niya si Mr. Robles na isang architect na may-ari ng isang kumpanya. Nakabrad mismo nila at malaki ang pagkakataon ni Moises na makapagtrabaho siya sa kanya. Habang sumunod din si Mercedes at sumilip lang sa conference room habang pinapakinggan niya ang usapan ng dalawa. Nilabas ni Rafael ang isang sobre sa mesa sa harap mismo ni Moises, sabay binati niya ulit ang binata. Nang buksan nito ay malaking pera ang laman ng sobre na agad niya itong kinuha kung saan sinabihan siya ni Governor Rafael na bilhin niya kung anong gusto niya para sa sarili niya o ibigay niya sa tatay o sa ate niya. Dahil wala nang magawa si Moises sa mga sandaling yan, ay kinuha niya yung sobre sabay umalis na ito. Napangiti naman si Rafael dahil ang alam niya ay nasuhulan na niya ang binata pero laking pagkakamali niya dahil hindi doon magtatapos ang banggaan nila. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat!